Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. FCK, alisin niyo ang batang yan dito. Galit and autos ng kalbo. Gusto talaga ng gulo ng isang to. Clang! Clunk! Mabilis na lumapit kay Daryl ang kakalikan at paulit-ulit itong hinataw ng steel pipes at kutsilyo. Mariing kumagat si Daryl at sinubukang hindi gumalaw habang yakap at nakapatong kay Nancy. Umagos ang dugo nito sa mukha ni Nancy. Daryl, hayaan mo na ako. Umalis ka na mamamatay ka lang, nanginginig na sabi ng umiiyak na si Nancy. Hindi ako tatayo. Nagngisi ng ngipin si Daryl ay mariing isinara ang kamao. Hallmaster. Sino kayo para saktan ang hallmaster namin? Higit sa daang maskuladong lalaki na nakasuot ng itim ang lumabas galing sa hotel. Mga alagad sila ng Eternal Life Palace. Nagaantay ang mga ito sa pagdating ni Daryl pero napansin na may mali sa hindi nito pagdating at saktong narinig nila ang kaguluhan sa labas ng hotel kaya agaran silang lumabas at nakita na binubugubog ang nakahigang si Daryl. Lagpas na sila sa limit. Ikaw ay. Nagulat ang kalbo sa narinig. Mabilis na gumilid ang mga tauhan nito na parang agos. Umungol pa ito bago sumakay sa sasakyan at tuluyan ng umalis. Daryl, okay ka lang ba? Tanong ng nag-aalalang si Chester. Daryl, anong nararamdaman mo? Ok ka lang ba? Hindi tumitigil sa hagulgol si Nancy. Pinilit umupo ni Daryl at hindi ininda ang saksak sa likod nito. Nginisyan niya si Nancy. Okay lang ako, hanapin mo na si Dax. Hindi alam ni Daryl kung saang ganggaling ang mga yon. Napag-isip nito na may masamang background ang mga yon, kaya sinabihan nito si Nancy na hanapin si Dax para na rin sa kaligtasan nito. Pero ikaw, kinagat ni Nancy ang labi sa pag-aalala. Umiling si Daryl at tinuro ang mga kalalakihan na nakapalibot, ayos lang ako, sila na ang bahala sa akin. Umalis na si Nancy, matapos itong igiit ni Daryl. Pero lumilingon-lingon ito upang i-check si Daryl. Ginamot ang mga sugat ni Daryl, sinamahan rin siya sa ward ng ospital ng mga miyembro ng Eternal Life Palace. Naalarma ang nurse nang mapansin na ito ang walang kwentang manugang. Naalala rin ito na hindi kayang makapagbayad ni Daryl ng medical bills noong nagka-heart attack ang tatay nito. Bakit napakarami nitong kasamang lalaki ngayon? Bihirang senaryo ito sa ospital. Hindi nagsalita ang nurse habang ginagamot nito si Daryl at agad din itong umalis pagkatapos. Nagsindi ng sigarilyo si Daryl. Anong pangalan mo? Tanong nito sa matipunong alagad. Pinagdikit nito ang kanyang kamay at may respetong sumagot, ako si Kellan Lewis, Hallmaster. Kellan. Kellan Lewis. Tumango si Daryl bilang pagtangkilik. Mataas ang disiplina ng isang to, kita rin na dinidisiplina siya ng iba. Dapat ay third level master ito base sa kanyang lakas, mukha rin siyang matalino. Bahagyang ngumiti si Daryl at tumango, Kellan, makapangyarihang pangalan. Maganda. Mula ngayon ikaw na ang Vice Hallmaster. Ikaw ang maglilid sa kapatiran sa hall kapag wala ako. Hallmaster, sa tingin ko ay hindi ko kaya ang responsibilidad, nautal na sagot ni Kellan. Mahirap mapagtanto na biglaan siyang inilagay sa pwesto bilang Vice Hallmaster. Isa lamang siyang hindi napapansing alagad ng hall. Natatawang sumagot si Daryl, ikaw na ang Vice Hallmaster sabi ko. Biglang may pumasok sa isip nito. Oo nga pala, pakisabihin ang military advisor na hindi ko siya maihahatid ngayong gabi. Ngayon na na-establish na ang hall sa Donghai City, panahon na para bumalik sa altar ang military advisor. Ang altar ng Eternal Life Palace ay nasa Eternal Life Island, libo-libong milya ang layo mula sa Donghai City. Si Daryl ang dapat na maghahatid dito pero sobrang sakit pa ng mga sugit nito. Naiintindihan ko, sagot ni Kellan, tumalikod na ito para umalis ng ward. Nagantay si Daryl na makaalis si Kellan. Saka ito tumayo ito upang pinuhin ang godly pill habang napapangwi sa sakit ng buong katawan. Napagtanto nito na magagamit pala ang pill na nagmula sa auction, walang mawawala kung magpino pa nagmarami. Nang makalawang araw. Mahimbing na natutulog si Daryl nang may biglang kumatok sa pinto. Pearl Han, balot ng propesyonal na kasuotan, mabilis na pumunta sa higaan.
nagpadala ang Donghai Television Station ng isang imbitasyon para sa isang evening gala, sabi ni Pearl. Anong evening gala? Tanong ng walang kaalam-alam na si Daryl. Ngumiti si Pearl at sinabing, malapit na po ang Mid-Autumn Festival, magsasagawa po sila ng isang gala para rito. Isa po itong engrading pagdiriwang na dinadaluhan ng maraming mga artista at ng malalaking mga tao sa Donghai City. Nagmamalaking nagliwanag ang mukha ni Pearl habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Dalawang mga artista ang kasalukuyang pinopromote ng Platinum Corporation. Ito ay sina Giselle Lend at Lana Thomas. Gusto ng station na papuntahin sila sa gala kaya tayo ang unang nakatanggap ng imbitasyon para rito. Bilang presidente ng kumpanya, hindi nyo po maaaring mapalampas ang isang event na gaya nito. Nasa Mid-Autumn na pala tayo. Tumango si Daryl at sinabing, sige, i-prepare mo na ang lahat ng kailangan natin para rito. Wala pong problema. Pagsapit ng 7 p.m., nabalot ang buong TV station ng nagagandahang mga ilaw. Ang Donghai Satellite Television Building ay isa sa pinakamagagandang gusali sa buong Donghai City. Mas lalong naging makapigil hininga ang itsura nito nang mabalot ng makukulay na ilaw habang nakatayo sa tabi ng tubig na pumapaligid sa buong Donghai City. Ito ang magiging venue ng Mid-Autumn Festival Gala. Bagong-bago ang mga dekorasyong inilagay sa paligid ng bankwet na nagpakita ng walang kapantay na karangyaan. Ang mga naging bisita sa galang ito ay mga kilalang tao sa buong Donghai City, mga presidente ng mga entertainment company at mga artista. Ito ang pinakamalaking selebrasyon ng Mid-Autumn Festival sa buong kasaysayan ng Donghai City. Nakarating na sa venue ang pinupuring sina Giselle Lend at Lana Thomas mula sa Siam. Nagperform din ang ilan sa mga artista ng kani-kanilang mga kanita sa event. Makikita rin ang napakaraming mga reporter at mga fans na nakapaligid sa plaza. Tuluyan ang naging siksikan sa loob ng venue kahit 8 p.m. pa formal na magsisimula ang gala. Pagsapit ng 7:30 p.m., isang Mercedes-Benz S600 Pullman Guard ang huminto sa tapat ng building. Mabilis na nilapitan ng mga crew ng event ang sasakyan at magalang na binuksan ang pinto nito. Dalawang nagagandahang mga babae ang bumaba mula sa sasakyan. Sila ay walang iba kundi sina Giselle Lend at Lana Thomas. Agad na naghiyawan ang mga fans nang makita ang presensya ng dalawang ito. Nakakahilo sa sobrang ganda si Giselle na nakasuot ng isang mahaba at kulay maroon na dress at kanyang kulay silver na mga stilettos. Naging sexy ngunit elegante naman ang isinuot ng kulay puting evening gown ni Lana Thomas na babalot ng maliit na piraso ng diamante. Binati ng dalawang nagagandahang mga babae habang nakatayo ng magkatabi. Agad nilang nakuha ang atensyon ng maraming mga reporters at mga kamera. At pagkatapos, isang lalaking nakasuot ng isang suit ang bumaba mula sa sasakyan. Naging malinis ang pananamit nito at nagmukhang gwapo nang dahil sa matatalas na anggulo ng kanyang mukha. Naglabas din ito ng isang hindi maipaliwanag at misteryosong aura habang nakasuot ng itim na sunglasses. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Daryl. Ayaw niya sanang umattend sa matataong mga event na kagaya nito, pero isa itong event na hindi niya maaaring tanggihan. Nagalala siya na baka makilala siya ng isang loko-lokong bisita na magbulgar sa totoo niyang pagkakakilanlan bilang isang nakikitirang manugang ng mga lindon. Kaya napagdesisyonan niyang magsuot ng itim na sunglasses para maiwasang makilala ng kahit na sino. Nakangiting nilapitan ni Giselle at Lana si Daryl nang makababa ito sa sasakyan. At pagkatapos, sabay-sabay na pumasok ang tatlo sa venue, napapagitnaan si Daryl ng dalawang mga babae. Wow! Agad na kinainggitan ng maraming tao si Daryl. Sino ba ang isang ito? Paano niya nagawang imbitahan ang dalawang mga nagagandahang artist, sina Giselle Lend at Lana Thomas na makasama niyang pumunta sa event na ito? Nakarating na sa event ang karamihan sa mga bisita. Napakarangya ng itsura sa loob ng banquet hall na naglalaman ng mga bisitang may kamangha-manghang mga background sa Donghai City. Tiningnan ng karamihan sa mga bisita sina Giselle at Luna. Masyadong makapigil hininga ang dalawang sikat na artistang ito kaya natural lang nasundan sila ng spotlight saan man sila magpunta. Dumaan si Daryl sa gitna ng mga bisita kasama sina Giselle at Lana habang paminsan-minsang tumitigil para makipag-socialize sa ibang mga bisita. Sina Giselle at Lana syempre ang halos nakipag-usap sa mga ito habang ginagawa ni Daryl ang lahat para umiwas sa pagsasalita.
Hindi ba ikaw ang napakagandang si Giselle? Isang hindi maganda at misteryosong boses ang narinig ni Daryl nang makahanap siya ng lugar na maupuan. Tumalikod si Daryl at nagulat sa kanyang nakita ng isang segundo bago sumabog sa katatawa. Hindi ba masyado ng overweight ang lalaking ito? Naisip ni Daryl kung nagkaroon na ba ng ikalawang buhay si Zhu Beiji. Pero si Dalton Zander lang ang isang ito, ang lalaking sinampal ni Giselle, matapos siya nitong subukang i-take advantage gamit ang hawak nitong kapangyarihan sa mundo ng showbiz. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.